Tiklo sa Antipolo ang isang wanted dahil umano sa panggagahasa ng 4 na menor de edad. Ang isang biktima, pamangkin niya, habang ang iba, mga anak ng kinakasama. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Masaya pang nakikipag-inuman nung una ang lalaking ito. Ito yung na-arresto namin sa bisa ng warrant of arrest. Nang arestuin siya sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong panggagahasa. Ang kanyang biktima, hindi lang umano isa, kundi 4 na menor de edad. Una raw ginahasa ng suspect ang kanya mismong pamangkin sa Calamba, Laguna, nung 10 taong gulang pa lang ito. Hanggang mag-17 yung bata, hanggang nakapunta na siya ng DSWD at doon siya nakapagsumbong. Wala raw kamalay-malay ang ina ng bata matapos daw ilihim ito sa kanya ng anak. Tinatakot daw siya lagi nitong ating suspect na papatayin yung buong pamilya. Matapos ang krimen, tumakas daw pa Bicol ang suspect kung saan naman niya ginahasa di umano ang 3 magkakapatid na anak ng babaeng kinakasama niya noon. Nalaman na lang daw ito ng nanay nang magsumbong ang 11 anyos na bata sa tiyahin. Kaya nag-report sila sa mga pulis. Naikwento nung bata na hindi lang pala siya ang ginagahasa, kundi yung kanyang 2 magkasunod na kapatid at ang pangatlo ay yung 7 years old na kapatid. Agad dinala sa detention facility ng MPD ang suspect na ikinagulat daw ang naging pag-aresto sa kanya. So nagulat ba kayo na inaresto pa rin kayo? Opo ma'am, hindi ko na po yan alam kasi ang alam ko po niya ma'am, tapos na yan eh. Alam ko po ma'am, tapos na yan eh. Kasi nangulong na po ako dyan eh. Nakulong na kayo? Opo, tapos ko na po yan, pinagdusahan ko na po yan eh. Hindi raw niya alam na may kaso siya na may kinalaman sa kanyang pamangkin. Nag-areglo na eh. Ikaw, di ka nakipang-areglo. Kasi ang alam ko po ma'am, hindi naman ako kasama sa kaso. Aminado ang Women and Children Section ng MPD na hamon pa rin sa kanila ang mga kaso ng rape dahil hindi raw agad ito na isusumbong sa kanila. Kasi mostly po pagka napupunta na po sa amin, nakalayo na yung suspect. Ibig sabihin, umabot na ng 2 years, umabot na po ng 3 years. Kaya payo ng pulisya, isumbong kaagad sa mga otoridad ang anumang uri ng krimen. Pero pinakamainam na bantayan ang mga bata para wag maging biktima. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sa gitna pa rin ng napakainit na panahon, bigla namang inulan ng ilang lugar sa bansa at may namuupang buhawi. Ang paliwanag po ng Pag-asa, alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. Ang weird nga naman itong mga nakalipas na araw na habang pumapalo sa dangerous level ang heat index sa ilang lugar, kakaulan lang po. May biglang uulan naman sa iba. Halimbawa, naranasan sa ilang lugar sa Cavite, Bontoc Mountain Province, at Kasiguran, Aurora. Sa Cotabato City nga, may mga binahapan itong Miyerkules. Kapag masyadong mainit kasi ang panahon, mas maraming moisture, kaya mas mataas ang tsansa na mabuo ang mga ulap. Kadalasan sa hapon o gabi nabubuo ang cumulonimbus clouds na nagdudulot ng thunderstorms. Yan din ang dahilan kung bakit nabuo ang isang buhawi sa Alcala, Cagayan kahapon. Ilang puno pa nga ang nagtumbahan pero wala namang nasaktan. Malaking panandali ang ginhawa man sa tindi ng init, ang mga pag-uulan, hindi pa raw ito yung tinatawag nating siyam-siyam o sunod-sunod na thunderstorm na hudyat ng tag-ulan. Itong thunderstorm po ay mainly driven by synoptic scale. Medyo malalim po eh. Ito po ay driven by yung nearby bodies of water, yung water cycle natin. So kapag naiinitan po yung bodies of water natin, nagkakaroon ng evaporation. Yung updraft na yun or yung evaporation na yun, at kapag nag-accumulate yung mga evaporation na yun, yung vapor, yung water content na yun na nag-evaporate from bodies of water, maaari po siyang mag-develop into thunderstorm. Huling bahagi ng Mayo o unang bahagi ng Hunyo pa ang southwest monsoon o tag-ulan, kung yan man ang hinihintay mo. May mga ginagamit po kasi tayo na criteria bago natin masabi yung southwest monsoon na. Kapag umulan na ng at least 5 millimeters. Bali, titingnan natin doon yung dominating, yung dominant patterns ng winds. Kung nakikita na ba natin na southwesterly na yung nakaka-apekto sa atin sa Pilipinas.
Ang dapat daw munang paghandaan ay yung sagad ng tag-init sa Mayo kung saan inaasahang papalo hanggang 50 degrees Celsius ang heat index. Recently, nasa 42 to 45 po naglalaro, and then ngayon po ay umabot na po tayo sa 47 degrees Celsius na heat index. It means na as expected po, we are experiencing na mas tataas na temperature and heat index as we approach the month of May. Pero sa tanong na anong mas gusto mo, tag-init o tag-ulan? Sagot ng ilan naming nakausap. Gusto ko maulan o mainit kasi makakapaghanap buhay ako. Pag maulan hindi, kasi nagsiservice po ako naggugupit Pag binabaha talaga dito, pag maulan, pag malaking ulan. Diyan, sa tabing ilog. Malaking abala. Maulan po. Bakit? Kasi mas mararamdaman po natin yung lamig ng panahon and mas mapapreskuhan po tayo. Depende po siguro kung ano po yung pangangailangan ng mundo natin. Pero sa mga estudyanteng tinanong ko, mas okay sa kanila ang mainitan kesa maulanan. Like ganito, may classes pa rin po kahit papaalo sa panghapon. Unlike na maulan, na suspended po lahat ng klase, pati pang umaga and panghapon. Di ba po sa ating pong mga tao, normal pong tamarin pag umaga tas umuulan, parang nawawalan ka po ng motivation ang maging productive. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nadagdagan pa ang mga lugar sa bansang nagdeklara ng state of calamity dahil sa lumalaking pinsala ng El Nino. May mga ikinakasarang hakbang para riyan ang gobyerno. Nakatutok si Von Aquino. Dahil sa tagtuyot na dulot ng El Nino, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng South Cotabato. 5 bayan ang pinakatinamaan at mahigit 200 milyong piso ang halaga ng pinsala. Mahigit 8 milyong metriko tonelada naman ang bigas, mais at iba pang pananim ang apektado ng init sa Zamboanga Peninsula. Tinamaan din ang mga taniman ng kape at rubber sa Zamboanga, Sibugay Province. We have a production loss of about 238,499,000. Natuyo na rin ang imbakan ng tubig ng mga magsasaka sa barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Gayon din ang mga taniman ng ampalaya sa barangay Binatagan ng Ligao City, Albay. Sobrang init, talaga ganyan. Wala tayong magagawa. Para matugunan ang epekto ng El Nino, magkakasa ang DSWD ng Project Lawa at Binhi Training. Tuturuan nito ang mga katutubo, magsasaka at mangingisda na gumawa ng small farm reservoir o malalawang imbakan ng tubig, pati communal garden at farms. Bukod sa magkakaroon sila ng sarili nilang source ng tubig, makakapagtanim sila sa paligid ng kanilang mga lawa. Hindi na sila gagastos ng gasolina para doon sa pump. Hindi na sila gagastos pambili ng water pump. So, hindi na sila gagastos ng mga gamit na para dyan. Ilulunsad yan sa ilang piling lugar sa Eastern Visayas. May hiwalay pang cash for work training program na ikinasa na sa Santa Maria, Bulacan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Reading is important para kay Kapuso Primetime Queen at mommy of 2 na si Marian Rivera. Kaya naman na-enjoy niya ang pamamahagi ng mga libro kasama pa ang co-star sa My Guardian Alien. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Happy ang mommy heart ni Marian Rivera dahil personal siyang tumulong sa pamamahagi ng ilang libro sa Book Nook project ng National Book Development Board of the Philippines. Mapupunta ang mga aklat sa mga reading corner ng ilang provincial library. As a mom, batid daw ni Yan ang importance ng reading habit lalo na sa mga bata. Nakakatuwa kasi bago talaga magsimula yung soap, sinabi talaga nila sa akin na gagawa sila ng libro para sa mga bata, para mayroong mapupurot na aral. Kasi alam natin ngayon na mga bata ngayon bihira na magbasa. So dahil dito ina-encourage uli natin yung mga kabataan na magbasa uli ng libro. Game na game ding nakijoin ang My Guardian Alien co-stars niyang sina Gabby Concepcion at Rafael Andicho. Kasi masaya po ako kasi parang yung mga bata makikita nila, uy, ito yung binabasa ni Doy sa My Guardian Alien, kaya matutuwa po sila. Umaasa ang cast ng My Guardian Alien na sa pamamagitan ng libro ng kanilang ipinamahagi, mas marami ang mag-e-enjoy at matututo tungkol sa pagkakaibigan na walang pinipiling anyo o lahi.
Tulad ng sa libro, ito rin ang mapupulot na kwento sa My Guardian Alien. Merong isang elemento dito na ipapakita natin, ang relationship ng isang kaibigan sa pamilya. Dahil ang isang kaibigan ay pwede ring maging pamilya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Patay matapos malunod sa irigasyon ang menor de edad na magkapatid sa Bantay, Ilocos Sur. Nakatutok si Chris Zuniga ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sinikap ang sagipin pero nasawi kinalaunan ang 7 taong gulang na si Judeline Pido matapos malunod sa irigasyon malapit sa kanilang bahay sa barangay Nagidayan, Bantay, Ilocos Sur. Matapos ang 30 minuto, patay ring natagpuan sa irigasyon ang kanyang 5 taong gulang na kapatid na si Princess. Kwento ng kanilang ina sa PNP, pinatulog niya ang 6 na anak. Naipakambulang kanyanan nga adda na almes DJ yanti irigasyon. So that DJT time nga penang biro na kan DJ anak na. Adda mo nakakita nga di sinsin ko nga paulin na sudan pinaulinan. Tuwa naglumong da kano nga nagsublilat ta dita. Nagayayam daw talaga nga plano da siguro tigdigos mo tawang bado da kano pulos. Dala ng kahirapan, sila na raw mismo ang gagawa ng kabaong para sa mga anak. Nasakit ang mga rod no aksepin milatan. Masapo lang mo bantayan nga nalaing na gito, handang mapanawan eh. Advice ko kada iti adda dito asidig iti irigasyon nga no mabalbalin kitain da digiti anak da nga agtawen iti kakastoy. Kada digiti panagayayam da antayumit ammuno nya ti mapasamak. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Chris Zuniga, nakatutok 24 oras. Bukas ng ekonomiya matapos padapain ng pandemya. Pero dahil sa mahal ng bilihin, hindi pa bumabalik sa dati ang paggastos ng mga Pilipino, hindi tulad ng ibang taga-Asya. Nakatutok si EJ Gomez. Si Hana aminadong may pagkagastador. Travel dito, travel doon. Noon yon, iba na raw sa ngayon. Pero pagdating sa mga bilihin, sobrang mahal na. Magkano na lang pag nag-grocery ka, talagang ubos pera mo. As a single mom po, nagpapaaral pa ako ng anak, may bills and rent pa. Katunayan, ang kita niya sa pagiging online teacher, kailangan dagdagan ng kita sa ibang racket para sumapat sa panggastos. Kaya nagdadagdag ako sa live selling, sa mga benta-benta. So, minsan kumikita ako a month ng 5,000 or 3,000. Pero kailangan pa rin niyang tipirin, kaya ekis na muna sa budget ang mga dati niyang luho. Dati, pack na pack yung mga eyelash. Magkakape ka, magmi-milk tea. Pag gusto mo, magki-craving ka, wala na. Timpla na lang, 3-in-1 na lang sa bahay. Isa lang si Hana sa maraming Pilipino na nag-a-adjust ng mga napagagastusan at sumasalamin sa report ng Moody's Analytics na may epekto ang inflation sa pagbawi sana sa epekto naman noon ng pandemya sa Asia Pacific. Bukas naman na ang ekonomiya, di ba? Mula sa mga malls, pati transportasyon, wala ng mga restrictions. Pero ayon sa Moody's, wala pa ring big shift o pagbabalik sa dating sigla ng paggastos ng mga Pilipino. Sa katunayan, Pilipinas daw ang isa sa mga bansa sa Asia na hindi pa bumabalik sa pre-pandemic level ang paggastos ng mga tao sa mga serbisyo. Ayon sa isang ekonomista, posibleng isa sa mga nakabawas sa paggastos ng mga Pilipino ang work-from-home setup ng marami kahit wala ng pandemya. Nabawasan yung mga taong lumalabas in a given day. Yung mga namamasahe, nagbabayad sa mga pamasahe, iba-ibang mga mode of transport, no? Ano yan, di ba? Bus, jeep, train, and tricycle, etc. Mga motor, yung mga TBNS, taxi. So, nabawasan yun, no? Tapos, ano rin, yung siyempre, pag nasa labas sila, kakain sila sa labas, mamimili sila. At yung iba pang gastusin, no? Yun ang nakabawas din. Pero may pag-asa sa turismo dahil ang dating ng mga dayuhang turista inaasahang babalik sa pre-pandemic level. Hindi pa talaga tayo balik na balik doon sa pre-pandemic. Pero lumalapit na, yun yung importante. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Inilabas po ng Oculum Research and Analytics ang resulta ng kanilang presidential opinion poll para sa unang quarter ng 2024.
Nagpakita sila ng listahan ng mga pangalan ng 8 personalidad para sa presidential poll. 42% ang nakuha ni Vice President Sara Duterte, 17% si Senator Raffy Tulfo at 10% si dating Vice President Leni Robredo. Nagtay at may tig 4% sina dating Manila Mayor Isko Moreno, Senator Amy Marcos at dating Senator Manny Pacquiao. Nasa listahan din si Senator Robin Padilla na nakakuha ng 2% at House Speaker Martin Romualdez na nakakuha ng 0.4%. 14% ang undecided o walang pasya. Isinagawa ang konomisyong survey noong February 21 hanggang 29 ng Oculum Research and Analytics, isang kumpanyang nagsasagawa ng opinion polls, qualitative at quantitative research. 3,000 ang mga respondent ng survey na may margin of error na plus-minus 2 percentage points. Sa mga kapusong may pinaplanong lakad ngayong weekend, doble ingat dahil posible pa rin umabot sa danger level ang init sa maraming lugar sa bansa. Ngayong araw, sumampa sa 48 degrees Celsius ang heat index sa damang init sa Dagupan City, Pangasinan. 38 lugar din ang nakapagtala ng lampas 42 degrees Celsius na init o nasa danger level na. Sa 2-day heat index forecast ng Pag-asa, posibleng nasa 48 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan ngayong weekend. Ilang lugar din sa Luzon ang posibleng makaranas ng 43 hanggang 47 degrees Celsius na init. Nakapapaso rin ang init sa Metro Manila. Pati ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Dapat ding pagandaan ang biglaang ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa Sabado, umaga pa lamang may ulan na sa Caraga, Davao Region at Soc-Sargen sa Mindanao. Sa hapon, madaragdagan pa ang mga uulaning lugar. Posible ang intense rains kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May kalat-kalat na pagulan sa hapon ng Sabado sa Luzon at Visayas. Sa Linggo, hapon hanggang gabi rin ang pag-ulan sa Luzon gaya po sa Zambales, Mindoro at Palawan. Soc-Sargen naman ang uulanin sa Mindanao. Sa Metro Manila, magandang panahon ang aasahan pero hindi pa rin naalis ang tsansa ng pag-ulan. Ang init ng panahon patuloy ring nararanasan sa iba pang bahagi ng Southeast Asia. Posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang temperatura sa Vientiane, Laos at Nai Phi Tao sa Myanmar. 37 hanggang 40 degrees Celsius naman sa Hanoi, Vietnam, Phnom Penh, Cambodia at Bangkok, Thailand.